Mapagpalang araw, kaibigan. Ako ang inyong kaibigan kay Asos, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating mababasa. Ang salita ng Diyos, Biblia. Siyang ating gagamitin ang salita ng Diyos, Biblia. Mapasin nyo, may picture lang o. Yung picture, somewhere in Africa siguro ito kasi medyo itim siya eh. Wala pa mimintas. May trompa siya o. Ayan o. Galing ano? Ang kanyang pangangaral. Nakasingle siya, meron siyang trompa. Nakalagay dito, the word of God is to be proclaimed to all, not only to the church goer. Ayun. Yan, may tatak ng Jesus yung motor niya, oh. Ito. Ayun, Jesus. So, maliwanag. Ang sabi rito, the word of God, ang salita ng Diyos, is to be proclaimed to all. Ay sabihin mo sa lahat. Hindi lamang sa mga pumupunta sa simbahan. Yan. Eh baka naman sabihin eh, kami naman eh, may simbahan kami. Sabi ng iba. Kaya kung minsan, naalala ko nung araw, nasa ospital po kami, may dinalaw kami yung tsuhin ng misis ko, si Sister Baby. Gabi, para ipag-pray. Ngayon, doon sa para ipag-pray, meron akong inalok na magpipray po tayo kako. Sagot-sagot niya, ay hindi ko na kailangan yan. Sabi ko sa kanya, eh bakit naman po ako? Wala naman po akong ibang intensyon kundi mag-offer ng prayer. Kasi dumalaw kami sa tsuhin ng aking misis ka. Hindi ko na kailangan niya kasi lay minister ako sa simbahang Katoliko sa okay, sige po. So, paano ngayon ito sinabi nito? Hindi lamang sa mga church goer, lay minister po pala yung natapatan ko. Hindi ko na kailangan niya. So, hindi ko naman siya pinili kasi magagalit na. Kumbaga may minister siya, may tungkulin ka nga sa simbahan nila, tapos pipilitin mo pa siya, hindi parang nangihinsulto ka. Samantalang ako, wala naman akong tungkulin na gano'n. Ang intensyon ko na, magpipray, pero totoo na, naisisiya ko yung word of God, then pipray ako. Kasi sa aking karanasan, bago ko nagpipray, yung salita ng Panginoon, sinishare ko muna sa kanila para mag-grow sila ng idea. Okay? Ganun pa man, lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos bago tayo papalahod. Upang sa ganun, tayo makikinabang. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo mula po sa Bibliang ang salita ng Diyos, Biblia. Sa ng puso at isip namin, paunawahan mo kami sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Kagaya na sinabi ng aming Panginoong Jesucristo sa Juan 6:63 na kung saan sinabi niya, ang aking salita, Espiritu at nagbibigay buhay.
Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, napakahalaga po pala ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus is life giver. Madalas ko sasabihin ng ganito salita, ang ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at nakapagbibigay buhay. Yun. Ang salita ng Panginoong Yesus mismo ayon sa Kanya sa 1:63 is life giver. Yung sinasabi ko, lagi ko nasasabi, yung cellphone, pag isasaksak mo, magkakaroon siya ng charge. Lalakas naman uli. Ang madadagdagan yung power mo parang cellphone ang tao. Pero nakapagtataka, yun nga, sabi ko nga po, yung lay minister, hindi ko na kailangan yan, sabi. So, di ko alam anong sinabi ko, whatever, basta nalaman ko, tinanong ko siya, lay minister na pala siya. Ibig ba sabihin, pag lay minister ka, ganun ba dapat? Ganun ba? Ay, hindi ko na kailangan yan. Nakarate ka sa ospital. Ayaw mo ba yun? Marami nagpipray sa'yo. At nagkataon, may nakadalaw pa. Hindi ko ba? Naalala ko rin sa misa sa ospital ko kasi napupunta rin ako ng ospital noon. Meron kong isang napangaralan. Isim hospital din pala, naalala ko. Yung minister, lay minister na simbahan, sa isang ospital, doon din pala sa ospital na yon, meron din pala akong karanasan. Ito naman, dalawa naman. Isang kwarto, magkaiba lang ng lugar yung kama. Kumbaga mga, dito yung isa banda rito. Sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos sa kanila, nagkataon naman, yung isa, inalok ako ng merienda. Siyempre naman, di pa ulakan ko naman, inalok ako, hindi naman po sa merienda kaya nandun ako eh. Hindi po merienda. Kasi kung merienda lang, naglalahan naman ng Diyos ng pang merienda. Pero kung nakapag-share ako ng budog at nakapag-pray ako sa kanya, sabi niya doon sa anak niya, anak, magano ka ng merienda kay pastor, sabi. Hindi po ako pastor, pero mostly common ang tawag nila sa akin, pastor. Minsan pari pa nga eh. Yung anak ng inchik, ang tawag sa akin, padre. Sabi, ginawa mo ko pari ah. At sa isang pagkakataon po, duman ako, mayroong patay. Yung pala, hinahantay nila yung pare. Nung nakita nila ako dahil kalbo ko, ayan na si Father. Yan na si Father. Muntik ko ng papilan yun eh. Parehas din naman, nagdadala ako ng salita ng Diyos eh. Paano yung pag-deliver ng pare, medyo kaya ko rin naman yun. Kanya lang, baka biglang dumating yung pare. Baka mabuking. Hindi naman siguro magagalit yung pare kasi tungkol naman sa salita ng Diyos. Okay ba? Salitang pare, naalala ko, alam nyo marami po akong karanasan. Sa isang pagkakataon po, si Brother Pay, yung kaibigan ko, sa nag-ibig ko sa Facebook, namatay yung kanyang father. At nakaburol sa isang funeral homes. Kanya lang, yung pa palang, naalala ko na, St. Peter.
Ang alam ko, St. Peter, common sa aking utak, itong St. Peter dito. Sinabi niya sa text niya, St. Peter ang nabasa ko. Hindi ko na ano lahat yung text. Yung pala, merong another St. Peter, ibang branch. So, pinunta ko, yung alam ko. Pagdating doon, tingin, wala. Nagtanong ako. Yung pala, sabi sa akin na napagtanungan ko sa St. Peter, yung most common na alam ko, ay baka po sa ibang branch yan. Doon ako nag-isip. Saan yun kako? Eh, dito lang po, malapit lang yan. Eh, sinabi niya sa akin. Naalala kong buksan yung message ni Brother Peng. Yun. Doon pala sa isang branch pala, nakaburol yung father niya. So, nagkataon, ang hawak ko pong pera is 70 pesos. Nagtanong ako sa tricycle, ang sabi, 100. Aro, hindi kulang na yung 70. Eh, uwi pa ako, mamamasay pa. Sabi ko, nagtanong-tanong sa banda, sa ganito, pwede ba lakaran? Medyo malayo-layo, pwede naman lakaran kanila. Kaya sanay ako sa lakad. Lalakaran ko yan. Lalakaran ko. Kahit pa 2 oras, lalakaran ko. Sanay ako eh. Meron akong dinadayo, Bible study ko, 2 oras, nilalakad ko. Kahit mainit, basta may payong. Walang pamasahe. Habang naglalakad ako, palingalinga ako, nakakita ko ng tricycle na meron sakay. Tinara ko, iniisip ko baka makamura na ako kasi nakalakad na ako. Sabi ko magkano sa St. Peter ka ako, sa isang branch. Hindi niya ako pinresyoan. Sige po, sakay na kayo, sabi. Pasensya ka na ako, nagkamali ako eh. Kasi, pupunta ako sa patay ka ako, meron akong siservisan na patay. Nagkataon, hindi ko masyadong nabasa yung buong message. Kaya akala ko dito sa St. Peter na ito, nakaburol. Ito pala, nandun pala sa kabila. Sabi ng tricycle driver, "Father ka ba, father?" Aba, oo, kako. Pinapilap ko na yung salitang father. Pari ka ba? Sabi niya. Oo, kako. Magbibindisyon nga ako eh. Kanya lang, nasa kabila pala St. Peter. Pagdating namin, dadang pala siya roon. Kaya pakay niya ako. Dapat na St. Peter. Tapos tinuro niya sa akin. Sabi ko, magkano? Ay, wag na father. Sabi. Salamat sa iyo, brother. God bless sa iyo. Yeah. Kung minsan, alam nyo, ala naman, ako kaya inamin ko naman eh. Eto dahil, kung minsan tinatawag nila ako father, pare, di paminsan-minsan kung, ano naman yun eh, mabuti naman ang intensyon ko ron eh. Nagkataon lang, hindi ko masyado na ano yung message. Sa madalit salita, nakarating ako ron ng walang bayad. Praise the Lord. Kaya nung natapos po ako, hindi man ako inabutang pamasahe. At least, yung hawak ko 70, pamasahe kong pauwi yun. Pero pa ako sobra kahit pa paano. Paano kung sakaling, limbawa, binayad ko lahat yun. Hindi naman ako inabutan nung namatay. Paano na? Di, maglalakad. Talagang ganun po eh, no? Kapag nagmi-mission ka, so doon maglakad ka, maglalakad ka. Kasi ang ginagawa mo para sa kabutihan ng salita ng Diyos. Okay? Ano ba? Saan na ba tayo? Mag-aaral tayo pala dito. Na ano ko lang yun, ano? Kaya yung salita ng Diyos, sabi ni Jesus, ay nagbibigay buhay.
Kaya kailangan talaga natin yan. Kung saan sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, ito nga po, nandito, napakadaling natin dito. Nasa pambungad eh. Mateo 4:4, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yan. So, kailangan talaga natin sa salita ng Diyos. Ngayon, ang ating papaksayin, yung tungkol kay dito po sa hanapin natin. Para sigurado. Ito po. Sa Mateo 16:21, mula noon, ipinalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siya pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno, ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pare, ng mga tagapagturo ng kautusan, at siya ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, yung tungkol sa kamatayan ni Jesus, pinagpapauna na niya sa kanyang ministeryo. Na ito maliwanag, ano? Sa ikatlong araw, muli siya mabubuhay. Alam na ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Mamamatay siya sa krus. Papako sa krus. At muli siyang mabubuhay. Ito kanyang sinasabi. 22. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang itulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. 23. Inarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Yung kalooban ng tao ni Pedro, yun ang sinasabi ni Pedro, hindi mangyayari yan. Sa 22, nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabi, Panginoon, wag po sanang ipahintulot ng Diyos, hindi ito mangyari sa inyo. Ang sinusunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Kaya siya mismo sinabi niya, mamamatay siya at muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Sa 21, at siya'y ipapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Alam na ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Kailangan siyang ipako sa krus, mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung hindi po ipapako si Jesus sa krus at mamamatay sa krus, sa ibabaw ng krus, wala pong mangyayaring katubusan ng ating kasalanan. Kasi sa panahon nila noon, ang mga Hudyo, para mapatawad ang kasalanan nila, nag-o-offer sila ng dugo ng mga ayop. Yun po ang kinalang dinadala sa altar, sinusunog. Pag sinusunog, nagiging mabagong samyo sa Panginoon Diyos yan. So, nangyari, hindi na po, kahit na alinsunod sa batas yun, sa kautusan, sa Old Testament, yung paghalay ng ayop, hindi nagustuhan na po ng Diyos yun. Kasi po, ang ino-offer ng mga tao noon, yung mga hayop na may diferensya. Pilay, bulag, basta may diferensya. Kaya noon, hindi na po
tinatanggap ng Diyos ang kanilang sacrifice offering ng mga hayop. So, pinalitan po ng sacrifice ni Jesus. Kaya kung tawagin siya ni Juan, iyan ang kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan. Siya po kasi. Kaya sinusunod niya yung kalooban ng Diyos. Pero itong si Pedro, anong sabi niya kay Pedro? Tingnan nyo pakinggan. Sa 23, inarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang tawag kay Pedro, Satanas. Pinipigilin mo kung gawin ang kalooban ng Diyos. Kita nyo? Kapag pala yung kalooban ng Diyos, pinipigilan ng isang tao, ang tawag doon, Satanas. Pinipigilan mo kung gawin ang kalooban ng Diyos, dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Kalooban ng tao pala, siyempre, nung marinig niya, napapatayin siya bilang tao nga naman, si Pedro, hindi mangyayari yan. Aba, kahit naman sa panahon natin, halimbawa, kahit kasama mo yung general, at sinabi ng general, yan, pagpunta natin sa ganun, baka papatayin ako. Siyempre, ikaw na sundalo, hindi ka papayag kasi general ang kasama mo. Parang ganun po. So, sinusunod ni Pedro yung kanyang sariling kalooban. Hindi niya maunawahan ang sinasabi ni Jesus. Kaya iba ang kanyang salita. Kung naunawaan niya lang yung sinabi ni Jesus, hindi magsasalita si Pedro na, ay, hindi mangyayari ito sa iyo, Panginoon. Dadaan sila sa aking babaw ng bangkay. Kaya yun, napagsabihan siya tuloy na Satanas. Dito makikita mo pala ang meaning ng Satanas sa isang tao. Kapag ang ginagawa ng tao ay ayon sa gusto ng Diyos, pero kumukontra ka, kinokontra mo. Halimbawa, sabi niya, saan kayo pupunta, pare? Ay magsisimba muna kami. Bahala kayo kung anong tawag siya, sisimba, sasampa, o magcha-church muna kami. Nagkataon, meron pera si kumpare. Pare, wag na. Doon na lang tayo sa bahay. May pera ko rito. Yan, inuman. Tatawagin natin si paring ganito, si paring ganyan. Ayan. Yung pagpunta niya sa simbahan para makapagsimba, makasampa, makapag-worship, church visit, ay pinipigilan mo. Ang tawag pala doon, Satanas. Ibig sabihin po na Satanas ay masama. Masama. Ibig sabihin, ang nasa iyo ay si Satanas. Parang kay Pedro. Kaya siya tinawag na Satanas, hindi dahil Satanas si Pedro. Tao si Pedro at apostol pa. Kanya lang, doon sa ganong pagkakataon, ipinakikita ng kasulatan at ang ating Panginoong Yesus na yung gusto ni Pedro, yung kalooban niya. Hindi niya papag-unawa yung kalooban ng Diyos. Na yung kalooban ng Diyos, kailangan mamatay si Jesus para may tumubos sa ating mga kasalanan. So, hindi niya maunawaan yun, kaya natawag siyang Satanas. Ibig sabihin ng Satanas, dito sa Mateo, tingnan natin, ano? Naalala niyo pa yung Lord's Prayer, yung Ama namin? Sa 13,
tignan natin kung ano nakalagay dito. Ito. Mateo 6 sa 13, basahin natin yung 13. Actually, simula nito 9. Pero yung 13 lang ang kukunin natin. At huwag nyo kaming hayahang matukso, kundi iligtas nyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang ari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kita nyo po? Baka. Kaya yun. Yung Lord's Prayer, na anong sabi sa prayer? Huwag nyo po kaming ngayon matukso. Kaya nangyari kay Pedro, natukso. Kaya tinawag siyang Satanas. Na, ang naging tukso sa kanya, sa bagay, di nga naunawa ni Pedro yung yung sinalita ni Jesus doon sa 21, Mateo 16:23, na kinukwento niya yung mangyayari sa kanyang buhay, na siya mamamatay. Kasi napakaliwanag kasi. Pupunta tayo sa ganon, sabi niya, diyan ako, basahin na lang natin. Sa Mateo 16:21, mula noon ipinalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya, yung mga apostol, na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga namamahalang pare, ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw muling mabubuhay. Yon. So pinalam na niya na may mangyayaring kamatayan sa kanya. Kanya lang, hindi nga lang po maintindihan ni Pedro. Kaya ang sagot ni Pedro, yung ugaling tao, parang anak at tatay. Pinapatay yung tatay mo, anong gagawin mo anak? Siyempre, aarangan mo. Tatay mo yan eh. Ipagtatanggol mo sa mga masama. Parang ganon kay Pedro. Ipagtatanggol niya si Jesus. Naalala niyo yung pinutol yung tenga ni Marco nung gabing huli si Jesus na Malco ang pangalan, yung sundalo, may dalang itak si Pedro nang akmang huliin si Jesus, inugot niya kanyang dalang tabak. Tinigpas niya si Malco at natigpas yung tenga. Yun ang nature ng pagtatanggol. Hindi ka papayag. Si Pedro hindi siya pumayag. Kaya pinagsabihan din siya ni Jesus doon. Pedro, ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Itago mo na yan. Yan dala mong gulok. Suksok mo na sa kaluban. At kinuha niya yung tenga ni Malco, dinikit ni Jesus at balik sa dati. Natural na ugali ng tao. Kaya sabihin niyang ipapapatay siya, sabi ni Jesus, ni Pedro, ay, di mangyayari yan. Di mangyayari. Sinabihan siyang, lumayo ka sa harap ko, Satanas. Kasi ang pinag-uusapan, kalooban ng Diyos at kalooban ng tao. Yung kalooban ni Pedro at kalooban naman ni Jesus, yung sa Diyos. Naalala niyo yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Sundin ng kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung kalooban ng Diyos. Sinong nagturo? Si Jesus. Sinong una sumunod? Si Jesus. Good leader. A good follower. Kaya ito, sabi niya, Pedro, Satanas, malis ka sa harap ko.
kalooban ng Diyos, ayaw mo. Gusto mo kalooban ng tao. Anong kalooban ng Diyos? Sundin ang kanyang kalooban. Sabi ni Jesus sa Lord's Prayer sa Mateo 6:9 at 10. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen. Tandaan niyo po yan, ha. Hindi ang kalooban natin ang dapat masunod kung nagsasabi tayo ay maka-Diyos. Totoong maka-Diyos ka, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. Hindi ang kalooban mo. Kasi pag nasunod ang kalooban mo, masama kang tao. Yan ang ibig sabihin ng Satanas. Masama. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Sana ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito. Kung sakali man sila po'y naliliis ng kaisipan ng katotohanan, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Kaibigan, like, share na share. Ayun mga nasisharean, mag-share din po kayo. Hindi naman po pangit i-share eh. Eh bakit? Eh biblical eh. Ito. Salita ng Diyos, Biblia. Ginamit natin. Ito po ang inyong programa. Ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ay sa salita ng Diyos, Biblia. God bless us all. Bye!